Tuwing makakapanood tayo ng balita, panigurado palagi tayong nakakarinig ng samut-saring issue patungkol sa kalagayan ng agrikultura sa bansa. Ganun pa man, nakalulugod malaman na sa sektor ng edukasyon, patuloy ang alab ng interes ng mga kabataan na mag-aral ng iba't ibang mga kursong tutugon sa mga kakulangang dinaranas natin ngayon. Bumisita kami sa Central Luzon State University ng Nueva Ecija. At dito narinig namin sa mga mismong mag-aaral ang kanilang pangarap para sa future ng farming industry. Ano sa tingin mo yung kulang natin? Machinery po na yung magagamit po ng magsasaka na yung mura lang po na mabibili po nila. Okay. Robot po na pwede po mag-identify ng mga crops diseases. Mga libreng pataba, ganun. Kasi minsan po meron po libre pero hindi po siya sapat. Siguro po yung renewable po ng resources na meron tayo. Halimbawa po yun sa water, may mga lugar pa po dito sa Nueva Ecija na pag nagpapatubig po sila, binubuhat po nila yung timba na nakapatong sa magkabilang kahoy po na palayan mahaba. Opo, tapos nilalakad po nila ekta-ektarya yung lupa. So bali kung meron po tayong renewable land and water resources, saka pababawasan po yung commercialization po ng mga lupa po. Totoo yun. Yung mga farmers natin yung nakakawawa. Thank you so much. Kasi we need more of you guys. Mountain Dew yan. Bagamat maraming tampok na kurso dito sa CLSU, ang pamantasang ito ay kilalang baluarte ng professional and technical training in agriculture and mechanic arts. Isa na rito ang pagkakambing. Ang sa akin lang, sir, of course, goat meat eater ang Pilipino. Yes. But anong mapapala ko kung ako'y small-scale backyard farmer kung yung aking atensyon would be geared towards dairy production? Mas magiging financially sustainable ba to para sa akin? Ang pag ni-utilize ng mga goat raisers as dairy yung ating animal, they have a source of nutrition, especially protein in the rural areas without killing the animal. Pag kinatay mo kasi noon, Oh, yun na yun. Yun na yun. Pero ito, sustainable production kumbaga ng protein, sustainable production ng protein na pwede mo siyang gatasan 7 years. And then pag Okay. hindi na siya productive, saka mo na siya katayin ulit. Sa unang tingin, mukhang madali lang gatasan ng kambing. Pero meron palang protocols na dapat sundin. So the first thing that we need to do if we're gonna try this is, well, yun nga, wash your hands. Doon sa gatas natin, so pupunasan muna natin yung kanyang udder. So wipes lang, okay lang? Opo, okay lang po wipes or kaya dry cloth o wet Okay. cloth na talagang disinfected siya. So basta po kahit anong wet wipes, basta unscented. Wait. So after po nating malinis, magkuha muna po tayo ng strip. So yung first to second strip po, tanggalin muna po natin. So 2 strip, nakaisa na po ako. So okay na po yan. So tatanggalin natin. And then, ano yun, parang latak, ganon? Opo. Kasi sir, kadalasan yung mga unang lumalabas talaga sa May milk dumi. Opo, talagang yun yung maraming bacteria talaga. Tapos ma'am, ito, kailangan ninyong kumuha ng sample. Opo. So pareho pong other yung kukahanan natin. Yan sir, yan po And yung then gagamitin natin sa milk quality control. So this is their way of monitoring yung quality Yes sir. nung Arizona, kung ano yung mga nakukuha nilang numbers. So, after nito ma'am, yun na, pwede na natin Apo, siyang kolektahan. gatasan. Okay. Sa isang araw, once lang siya ginagatasan. Yun po, depende po yun sa farmer. Pero dito sa Small Ruminant Center, ang naging practice talaga namin once lang. So every Okay. morning, pwede tayo kaya mag-start putok na siya ngayon. Opo. So, paano ma'am? Press and pull? So ito sir yung pang-press na. So ganito sir, ito po yung pang-lap and then ito yung Okay. Yan. Yun. Mas madali. Pag hindi mo na ilak ng maigi, magba-backflow, hindi lalabas yung gara. So, importante mailak natin tong thumb at saka yung pointing finger. Oo nga. So, mas naintindihan ko na hindi mo nga kailangan ng pull. Opo. Again, hindi po ito masakit para sa kanila. Mas masakit actually na hindi natin nakukuha yung gatas versus itong ginagawa natin kasi nare-relieve sila. Nare-relieve sila, oo. One of my best sellers and fast-moving sa hotel is itong sandwich na to. I think pag nandun ka sa industriya, kailangan talaga meron kang siguro offering ng gantong sandwich kasi napakasimple. Lalong-lalo na pag nandito tayo sa isang area
na sila mismo yung gumagawa ng kanilang cheese. And yun nga, solid sa sarap. We will be making grilled cheese sandwich. The first step that we need to do is, parang gagawa ako ng cheese spread. So meron tayo ditong cream cheese. Then mimix lang natin to. Again, we're just making a very basic cheese spread. So I have here yung ating kesong puti and cream cheese spread. And ito yung pinaka the best dito. Yung kanilang mozzarella. So ito parang medyo kesong puti yung texture. Kakat lang natin yan ng maninipis. And then bago natin to isalang, lalagyan ko lang din ng isa pang, not the usual ingredient that you put into your grilled cheese sandwich. Meron tayo ditong cara beef tocino. Gusto ko lang yung contrast na medyo matamis siya. So parang magdadala siya ng panibagong dimension doon sa flavors ng ating grilled cheese sandwich. So we'll just top it off with some meat. So medyo salty na matamis yung tocino flavor natin. So yan, press lang natin siya. And then, open na natin yung ating pan. For me, ito yung sekreto ng pagbibigay ng texture doon sa ating grilled cheese sandwich. Habang hindi pa siya totally natutunaw lahat, we're gonna add in our sandwich and make sure you mop up yung buong pan. So basically, nakikita lang natin dito na medyo sinisipagan ko yung pag-flip sa kanya while maintaining yung supply ng ating mantikilya. Again, that process will give us a very nice crust and yun nga yung super comforting buttery flavor niya. Sound check. Hindi. Yeah! Buti na lang akin lahat yung sandwich. Buti na lang na mag-share. Sa sobrang sarap ng grilled cheese sandwich, gumawa ako ulit nito kinabukasan para i-share sa staff ng CLSU. Gano'n kaya kahaba ito? That's a grilled cheese sandwich. Isa lang yung nagawa ko pero tatawag lang ako nung titikim kasi siyempre ako nag-enjoy. Kaya nga may kung tayo, pruweba. Ma'am, pahabaan po yung stretch.